Pilipino. Ako si Dr. Edwin Munares, tayo po ay doktor ng filosofiya sa pamahalaan at tayo po ay kasapi ng Reforma Pilipinas. Andito po tayo kasama ng ating mga mamamayan, mga tumitindig at hindi naman nakikinig lang sa inyong mga vlogs pero nag-aalab din ng mga damdamin. Tayo po ay nandito unang-una para kundinahin ang sistematikong pagnanakaw ng ating kaban ng yaman. At alam naman po natin kung sino mga magnanakaw na ito. Hindi naman po tayo bobo o tanga para hindi natin malaman. At tayo nga po ngayon ay nandito sa Ground Zero at kahapon nga po ay nabalitaan natin na sa pressure po na ginagawa ninyo. Salamat sa mga vloggers. No? Alam ko kahit wala tayong masyadong tao dito dahil umuulan, napakarami nating budget. At napapressure na po ang mga buhaya po sa loob ng House of Representatives at mukhang si Lolong ay bumigay na po. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng impormasyon na siya po ay magre-resign. This is a graceful exit kung tawagin natin. Hindi naman nagkaroon ng kudita. Hindi katulad sa Senado, talagang pwersahan. Dito binigyan ng framing pa, na porket napapagod na siya, ayaw na niyang madamay yung reputasyon ng institusyon, kung kaya siya na lang ay magre-resign. At sabi nga daw, mag-leave ka na lang, pero magre-resign na rin. At ngayon nga, malinaw na, kumpirmado na ng mga kasapi ng mismong House of Representatives na siya nga ay papalitan ng isa ding congressman, si Congressman D. ng Isabela. At sabi nga natin, para manalo tayo sa giyera, mananalo muna tayo sa napakaraming mga battles. And this is one battle that's a won. So maraming salamat sa suporta ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa mga vloggers na dito ngayon. Patuloy tayo. Nasa tama tayong side ng kasaysayan. Itong pagkakataon na to, hindi natin dapat ma-miss out. Sapagkat pagdating ng araw, kung tayo'y tatanda, katulad ko, I was 16 noong 1986 at doon tayo sa EDSA. Noong 31 years old ako, nandun ulit ako sa EDSA. At ngayon, sa pangatlong pagkakataon, isang pinakamalaking kontrobersya na talaga namang sabihin natin hindi naghahati, kundi nag-iisa sa taong bayan. Sapagkat sawan-sawa na tayo. Katatapos pala ng eleksyon, alam natin na ginisa tayo sa sariling mantika. Ang daming mga pera na lumabas, hindi gumastos sa mga politikong nakaupo. Ang ginamit ay pera ng pamahalaan. So ito ay classic na pag-igisa sa atin, sa ating mantika. At alam natin na hindi naman lahat ito ay talagang pondo na para sa atin, kundi ang mas malaki pa, yung trilyon na ginamit nila at nawala sa mga ghost projects at mga dispalinghado mga proyekto, nagtama na dapat ng mga proyekto na siyang magliligtas sa atin kapag tayo binabaha. Ang Pilipinas ay lumulubog, literally. Mayaman tayo, sir. Exactly. Sobrang yaman, Kaya lang, ang yaman natin, ang kumukuha lamang ay 10% to 15%. Mga oligarkiya sa business at oligarkiya sa ating politika. Kaya nga kung makikita ninyo, sukdulan na magkakapatid na nasa Senado. Sa 24 na senador, ilan ang magkakapatid? Isa. Alam nyo na kung sino. Isa uli at isa pa. At isa pa. Apat. Dalawa. 8. Kaya nang i-block ang confirmation ng isang treaty. Kasi kailangan mo 2/3. May 8 ka lang na umayaw, wala na tayong treaty. Ganyan kalakas ang dinastiya. At bakit sila naging dinastiya? Kung titingnan mo, ito rin yung mga may mga kamag-anak, mga magulang na naging politiko din. Ito na po. At tingnan natin ang ating mga businesses. Sinong may-ari? So, ekonomiya at ang ating politika, ito ay kontrolado na. Nangiilan na lang sa ating mga mamamayan na talaga namang pinagpala ng Diyos. Habang ang lahat ay sukdulan ng kahirapan. Parang ironic nga Kung makikita ninyo, ito ang sentro ng kapangyarihan. Kasi ang kapangyarihan, sabi nga, who
who holds the gold holds that power. Nasaan ba ang pera? Sino ba ang nagkokontrol ng budget? Di ba ito? According to our Constitution, lahat ng pananalapi ang magdidesisyon muna sa ating bicameral Congress ay ang House of Representatives. Dito, inuuna, pinipresenta kung ano ang mga programa para sa ating maliliit na kababayan na katulad natin. Pero, alam po ninyo, nandito tayo, pangatlong araw na natin ito. Hahakbang lang po kayo, nandiyan ang squatter. Hahakbang lang po kayo dyan. Ang ganda nito, sa likod nito, squatter. Hahakbang kayo dun. Payata si squatter. Hindi ba't napaka-erroneous na ang isang batasang pambansa na dito pinapantay ang lahat ng proyekto, pulisiya at programa para sa kapakanan ng taong bayan at pag-unlad, ang nakapalibot sa kanya panay mahihirap. Hindi ba sila nahihiyangan? Ang pinagtataka ko lang, bakit ang mga taga-batasan hindi lumalabas? Bakit hindi sila sumasama? Ba't kailangan pa nakatulad ng taga Rizal ang pupunta dito para tumayo? At kayo, na hindi naman taga dito. Sila yung unang ini-insulto dito. Ang Quezon City ang unang ini-insulto dito. Kasama na ang ating mga kababayan naghihirap. Habang sila, pinangalanda ka ng mga anak, imagine mo, diba? Mayroon kang bill na 121,000, ilalabas mo isang bungkos na pera, 1 million, tapos magtatawanan pa kayo. No? Maghula-hulaan, laro ng mga nepo, 175,000 na bill. No? Hula-hulaan, apat na mga tao, 175, hindi ba? Sobrang sukdulan na to. No? Parang ginagago na talaga tayo. Samantalang ang iba, naglalakad, namumulot ng plastic, binabaha, walang makain, ni walang bahay, ni walang pabahay. No? At ang ating mga tsuper, talagang pinapabayaan na lamang, pinipwersa pa ng mga nasa gobyerno na kailangan palitan yung luma nila na pinagkakakitaan nila. Ano pa po? Ano pang mabuti sa bansa na ito? Ang mabuti sa bansa na ito, may mga tao tayong napaka-resilient. Mga taong sobrang malapit sa Diyos. Mga taong sobra ang pagiging makakalimutin, no? At pagiging mabait. Well, anyway, siguro, dahil Kristiyano tayong natitira, dito sa Southeast Asia, sinasabi nga po, blessed are the poor, for they will inherit the kingdom of heaven. Kaya po siguro minarapat na tayo maging mahirap kasi ang gusto natin, manahin natin yung kayamanan. Pero sa tingin ko po, hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Kagustuhan ito ng demonyo na siya nagkokontrol ng mga pera, programa, ng pag-unlad at para tulayan ang ating magandang buhay bilang Pilipinas na mayaman at Pilipinong magagaling. Kaya ito po ang ilalaban natin ngayon. Hindi po bukas, hindi po sa susunod na taon, kailangan po natin ngayon magkaisa. Paunti-unti po, meron tayong gyera dito. Hindi ito po gyera na dapat lumanak ang dugo, kundi palitan po natin ang sistema. Alam po ninyo, kanina nag-vlog ako. Ang vlog ko po ay tungkol naman hindi lang sa national. No? Dapat tingnan din natin yung local government units. Alam niyo po ba na ang share sa NTA, wala pa po kasama yung kinikita nila sa corruption din sa local government, ay 1.34 trillion. At sa SK pa lang po, yung 10% na share ng SK sa lahat ng 42,185 barangay ay amounting to 20 billion. Imagine mo yung 20 billion. Sa SK, na wala namang ginawa. Sa SK pa lang yun, 20 billion. Kayo po ba may nararamdaman sa SK? O puro mga basketball na hindi natutuloy, imbis sa basketball, nagiging boxing kasi niluto, etc. So, ano ho nakikita natin na kinabukasan ng bansang ito? Kung ang mga bata, mga SK, na kung saan lahat sila ay tuta pala, bata pa lang tuta na ng mga politiko. Ang mga mentor ng mga to, ang alam ituro muna ay komisyon. 20% pinag-uusapan, 30% pinag-uusapan. SOP daw. Ano tong SOP na to? Is this the kind of the future leaders
Kung ngayon, maaaring hindi naging SK pa itong karamihan dito matatanda eh. Paano kung yung mga SK generation na ang alam ay SOP ang siyang mamuno sa ating bayan? Ano kaya ang mapupuntahan natin? So ito po yung ating panawagan. Ang problema po ay sistema. Ito po ay magpapatuloy kung hindi natin ito tutuldukan. At siguro tama na, nakakapagod na yung people power. Pinakahuli na siguro ito, sir. Di ba? Na dapat tundukan na natin ito. Dapat sama-sama na tayo. Dapat sabihin natin, pagkatapos nito, hindi lang ito changes ng musical chair, hindi ito larong trip to Jerusalem na mag-aagawan tayo, pagtigil ng tugtog, mag-aagawan tayo ng mga upuan. At kung sino mauna na maupo, kanya na yung upuan. Pero walang magbabago. Kaya nga natutuwa ako na nandito yung mga retired generals. Yung ating mga retired generals, wala na, nakuha na nila yung kanilang apex at they are honorable people and they are gentlemen. At sa tingin ko, sa ating panahon, walang politiko na nakikita ko na pag-unite ng ating bayan. Kung kaya sa akin, mas favor ako na kung magbabago man ang sistema, ang unang maging manungkulan ay ang mga general na mga retired rather than these politicians. Yun lamang po, naantay po namin kayo kung meron kayong panahon, para po sumama tayo at pumanig tayo sa right side ng ating kasaysayan. Thank you, Doc. Salamat po.